na tayo. Hindi ko tuloy ako dito sa ano nito. Okay. Pwede na? At buksan natin ang ating Bible sa Romans chapter 5, verse 12 to 21. Napag-aralan natin chapter 5 noon sa taas. Ngayon sa baba. Say amen kung nagtulog kayo. Ang ating title, hindi pa kayo sa kayo nakakaano eh. Amen. Say amen kung nandiyan na. Okay. Ang title natin is Dead Life. Dead Life. Oh, hindi ko kinagalog kasi parang mali yung ibig sabihin ng Patay na buhay. patay. Parang hindi maganda. So ngayon, ito ang ano natin. Ha? Baka kasi nandiyan, dapat katabi na yung anak mo, ano yung nakakashare kayo ng Bible. Okay. Kasi di mo natin nakikita sa video. Okay, let's start. Wow. Verse 12. Verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil ang lahat ay nagkasala. Verse 13. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ano kautusan na to? Yung 10 Commandments. Yes, yung 10 Commandments, di ba? Okay. Ngunit kung walang kautusan, maganda ba yung kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Okay. Verse 14. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Pag nag-disturb doon kay Moises, kasi sa kautusan. Yung sa 10 Commandments. Sino ba nagtatag ng kautusan? Kay Moises. Okay. Pati sa mga taong hindi nagkasala. Tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Verse 15, subalit magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang libreng kaloob ng Diyos, libre ito walang bayad, ay hindi katulad ng kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahan loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahan loob ng isang tao, si Jesucristo. Amen po? Amen. Verse 16, ang kaloob na ito ay higit na di hamak sa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Sapagkat hatol na kaparusahan. Ano daw? Hatol na kaparusahan. Kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit, kaloob ng pagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Verse 17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Kulang ako ng buhay. Buha. Okay. Sometimes talaga verse 18. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Nandiyan pa ba kayo? O tuloy ba kayo ko? Verse 19. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Nag-gets nyo? Ako, malinaw. And then, verse 20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit,
Sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Verse 21. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, introduction natin. Sa bawat ating binasa, naririnig nyo kung bakit ko nilalagay yan. Marami sa ating hindi nakakaintindi, bakit ba maraming bawal? Bakit hinahayaan ng mga tao na magkasala sila? Ultimo yung nagsasalita, nagkakasala, pero okay lang sa kanila. Okay? Yun yung pag-aaralan natin kung bakit ang mga tao hindi nila naiintindihan na hindi ka dapat gumawa ng ganyan. Amen? Ang kayo sinabi kanina? Mula doon sa simula, hanggang kay, mula kay Adan hanggang kay Moses. Bakit nga kay Moses? Kasi doon yung pagdating ng 10 Commandments. Bakit nga nilagay yung 10 Commandments? Yun na natin, kasi iniisip ng Diyos, patuloy na nagkakasala, kaya inilagay niya ng kautusan. Kapag hindi kayo sumunod, ito ang mangyayari sa inyo. Ano yung ordinaryong nangyayari ngayon sa atin? Di ba yung lagi sinasabi, bawal yan, huwag kang gumawa niyan. Pero ang totoo nun, nasa ng 10 Commandments, ang pagsunod niyan. Sa Old Testament, di ba? Di ba sinasabi nung araw ni Moses na bawal. Wala. Ang sinasabi niya, sundin mo ang kautusan upang kayo ay mabuhay. Dahil kung hindi kayo sumunod, amen. Okay, let's start. Natin ko ulit yun ng Okay, tingnan natin ng Natin ko yan sa tatlo. Number 1, lumaganap ba ang kamatayan sa lahat ng tao dahil lang sa isang tao? Nakikita niyo yung mga picture, no? Number 2, ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng Kulang ako ng Jew. Nakikita na namin sa nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Amen? Number 3, naghahari ba ang kagandahan loob ng Diyos dahil sa isang tao? Amen? Okay, let's start. Okay, number 1, lumaganap ba ang kamatayan sa lahat ng tao dahil lang sa isang tao? Dahil lang sa isang tao. Nakita niyo yung Okay. Nakita niyo yung picture. Nakikita niyo yung picture sa anong book yan? Genesis, sa unang-una na nagkasala. Diba? Nakita niyo? Ang kasalanan ay pumasok, nasa 12:14 daw yan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Parang malilito kayo dyan, kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Okay, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tutuloy. Ibig sabihin, kung hindi tinatag ang kautusan, hindi mo malalamang may kasalanan, may pagkakasala yung ginagawa mo. Kasi akala, nung unang itinatag, si Adan at Eva nagkasala, anong ginawa ng Diyos? Pinarusahan. Binigyan ng ikaw, bakit mo kinain yan? Ang anong tinuro ni Adan? Yung babae. Yung babae binigay mo. Ang sabi naman ng babae, yung ahas na binigay mo. Kaya unang ginawa ng Diyos, pinarusahan niya ang ahas unang-una. Sumunod? Si Eva. Si Eva. Kung ano pa turo, pabalik. Si ahas, kasi siya punod-dulo. Sumunod, yung babae na tinuro ni Adan. At yung huli-huli si Adan. Pero totoo, magiging cause niyan,
Hindi dapat niya susundin yung babae. Kasi wala naman si Eva nung binili ng Diyos, di ba? Si Adam lang. Dapat siya ang mamumula. Hindi mo dapat ano yan. Binili sa akin yan eh. Kaso hindi, di ba? So ngayon, ang kasalanan ng taong si Adan, kasi siyang pinagsabihin, hindi naman si Eva. So ngayon si Adan, ang kauna-unahang tao na ibinigilan ng Diyos na mamumulo sa mga kapilit. na huwag niya kainin yung ano. Hindi naman niya sinabi doon sa Eva. So ngayon, isang tao yun ang tinatag ng Diyos ang nagkasala. So, pinalayas sila. Dahil, bakit nga ba sila pinalayas? Baka makain nila yung yung magbibigay buhay. Yes, yung forever life na nandoon din sa paradise. Dahil pagka kinain nila, forever na tayo mabubuhay ng matanda at may kasalanan. Kaya pinalayas, nilagyan ng ano. Amen? So, sa mga kapatid, nung lumayas na sila, sa katunayan na ginawa nila, hindi nila nalalaman yung kasalanan nila ay kasalanan. Ang lahat ng mga tao na pinanganak, hindi nila alam na kasalanan. So, nung itinatag na ang kautusan, yun yung sinasabi yun, no? Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Kasi hindi nga nila na masama. The same sa mga bata. Nakikita niyo yung mga bata, pag hindi niyo sinaway yung mga bata, malalaman ba nilang good or bad job? Hindi. The same as, nung ano na nagkasala sila, akala nila, okay lang yun. Tama po ba? Amen. So ngayon, nakikita ng Diyos na hindi na nila alam ang kasalanan. Ang makasalanan, nagkasala sila. Pero napasurusahan na sila, pero hindi pa rin nila naiintindihan. Amen po? Pero ano yung ginawa ni God? Dahil gumawa sila ng dahon, kanilang panamit. Pero ang ginawa ng Diyos, unang-unang pagpatay ng Diyos ng tupa at yun ang idinamit. Bakit tupa? Pwede mang kambing, pwede mang baka, pwede mang represent na may pag-asa. Sa nung nakikita nila yung damit nilang balat ng tupa, naiisip nilang may pag-asa. Amen? Amen. Kaya huwag natin makalimutan yun, hindi alam. Pero pa man, naghari pa rin ang kamatayan. Mula kay Adan, hanggang kay Moses, ibig sabihin, ang kabayaran, Romans chapter 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang. Huwag natin kakalimutan mo. Kunyari, isa sa tabi na, okay lang sister, sabi nila, bakit sila ginagawa nila? Okay, sila yun. Ikaw, gusto mo ba mamatay ka na kagad na wala sa oras? Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, pero hindi mo tinatanggap. Kaya iwasan ng kasalanan, kaya may mga bawal. Kaya nga, binigyan tayo ng wisdom ng Diyos upang alam natin ang gagawin kung ano yung tama at mali. Alam nga lang gawin natin ng puro mali. Sa tingin mo, magugustuhan ng Diyos yun. Kasi hindi niya na naiintindihan. Walang nagsusuway sa kanya. Hindi nila naririnig ang Diyos. Hindi nagbabasa ng Bible. At hindi nakikihalubilo sa mga nakakaalam ng salita ng Diyos. So, kahit pagka nakarinig ka, makukod ka, gusto mo pala yun? Ako hindi ko lang yan eh. Ako pala yun? Akala ko okay lang kasi sabi nila. Pero nakonflict ako. After may nagsalita sa akin, kasunod ang Holy Spirit magpukonflict sa'yo. Maano ka yung magigising yung spirito mo na masama pala yun. Pero pagka in-ignore mo, nagkaroon ka, ay, okay lang siguro yan. Wala naman siguro.
This is not a good thing na ignore natin ang Holy Spirit. You need to ask the Lord, Lord, salamat. Tinuturo mo sa akin. Ayoko nga mapariwara. Madalas mga magulang, para hindi ka mapariwara, anak, makinig ka sa akin. Ano sinasabi ng mga anak? Kasi hindi nila alam yung word ng pariwara. Kung i-explain mo, alam mo ba anak, pariwara? Kapag hindi ka sumunod sa magulang, ganito nangyayari sa'yo. Pag naglakad ka dyan, hihingayin ka ng lalaki. Pag nagpunta ka ng andun, pupunta ka doon sa ganyan. At i-rape ka. Oh, huh? Alam niyang masama. Pero pag sinabi mo, mapapariwara ka. Hindi nila maintindihan. What word that? Kasi nalilinig ko yung pero hindi mo naiintindihan. Ano yung salita na yung naging Christian ako, maraming mga word ang mga magulang na bunabato sa mga anak, hindi nila naiintindihan. Walang explanation kasi, bakit? Walang relasyon sa magulang at sa mga anak. Lagi lang iisipin ng magulang, magtatrabaho ko para sa kanila, para mag-aral. Pero yung mga bata, hindi na nila naiisip na, anak, kamusta ka na? Ano ba problema mo? Ano ba? Yun yung relasyon kasi yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kapag meron na tayong relasyon sa Diyos, mayad-mayad, kinukumbit tayo, oh, Lord, basa mo lang yung ano, ay, salamat, Lord. The same. Amen. Na narinisin natin yung relasyon sa Diyos, nakakabigay tayo ng relasyon sa mga mahal natin sa buhay. Kahit pinagagalitan, ay, oo, nabasa ko yun. Oh, saan nabasa? Sa Bible. Oh, mayroon ba nakasulat din sa Bible? Pero alam ng mga magulang. So ngayon, yung magulang, secretly, asan sa Bible? Nangyari yun sa nanay ko. Kaya minsan, pag nagsasalita na ako about the Bible, ay, oo, nabasa ko na. Ha? Nabasa namin kayo? Oo, alam mo ba sa ano? Sa kwento na. Amen. Pag nagsimula ka kasi na ano mo na nanggaling sa Bible, secretly, magtitingin na rin yun ng Bible. Ito ka rin sinasabi ng anak ko. Parang mas marami siya alam. Kailangan, tuklasin ko rin. O, tinuklas niya. Ay, pag nagsalita ako, ay, oo, nabasa ko. Ano mo ba si ano? Ay, sige na. Ay, mas magaling pa siya sa akin. Pero sometimes, yung kanyang details, hindi ko na kinukorek. Lord, bigyan mo wisdom. Malayo sinasabi. Pero at least nabasa niya. Amen po. Ganun din tayo. Kapag ang sinasabi ng Diyos, ang kautusan, hindi na may ibig sabihin na, kailangan titingnan pa rin natin kasi tinupad na ni Jesus yung kautusan. Hindi ibig sabihin na hindi na natin papansinin niya. Nire-remind pa rin sa atin na, sinabi ng Diyos na doon sa kautusan niya, igalan natin ang ating mga magulang. Honor your mother, your father, so that you will live. Hindi ibig sabihin bumayas. Sabihin, mabuhay ng mahaba dito sa lupa. Yan lang ang commandments na may pangako ang Diyos. Amen. Kapag hindi natin inu-honor ang ating mga magulang, how much more ang ating God? Hindi natin nakikita. I-honor mo ba sila? Hindi, di ba? Kaya yun yung sinasabi, ang kautosan na ibinigay, doon nila na nalaman. Doon din tayo, di ba? Amen. Nung naging Christian tayo, alam ba natin kasalanan yung mga ginagawa natin? Magmamayabang ka na tayo, wala akong kasalanan. Ganun lang yun. Siya lang. Siya lang yun. Tsaka, iba. Nasabihin mo pa sa may mga masyado ko mapag-husga. Ako wala akong ginagawa kasalanan, baka kayo. Tama ba? Pero nung naging Christian ka, oh my goodness, Lord, pagkaladan mo ako. Ang dami ko pala kasalanan. Pati yung pangungupit, pag ginana ako ng ballpen sa school, at saka choke o whatever. Kasalanan po pala yun. At saka yung 25 kinukupit ko sa tabag ng nanay ko, kasalanan po pala yun. Tama po ba? Amen. Ay kinukupit doon sa tindahan. Kasalanan po pala yun. Kasi inisip natin yung nakapatay, yung nakabugbog, ang tao, yung lang alam natin kasalanan. Pero nung naging Christian na tayo, kasi nalaman na natin yung sarili,
Maliit man o malaki kasalanan. Yes, wala yung sukat. Na sinasabi, ikaw nakapatay, ako hindi. Ipis lang napapatay ko, pero ako hindi. Ikaw lang yung masama, ikaw lang makukulo, ako hindi. Pero, hindi ka mamakulong sa nakakulong ka sa kasalanan. Amen. Tayo hindi nakakulong sa prison, sa kulungan, pero ang mga puso natin nakakulong sa kasalanan. Kaya natin babaliwalain ang sinabi nga, ang kabayaran, the wages of sin is death. Kaya yung title natin, death, di ba? Huwag natin kakalimutan yan. Okay, next na. Number 2, ang pagsuway ba ng isang tao ng dulot ng kaparusahan sa lahat? Ito parang na-expect ko na kanina ngayon. Kung paano pagsuway ng isang tao ng dulot ng kaparusahan sa lahat? Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sino yung tinutukoy dito? Jesus. Sino yung pagsuway? Si Adan. Si Adan yung unang-unang lumabas na tao. So ngayon, lumabas na si Jesus. Siya yung pangalawang tao na nagdulot ng buhay na regalo sa atin. So ngayon, iisipin niyo yun yung pagsuway na yan, nagdudulot. Halimbawa, ito si Angel nakatayo dito. Siya yung in our generation, Sa tingin mo yung kasalanan niyan, magiging kasalanan ko? Makasulat doon. Tama po ba? Kasi yung sinabi ng nagdulot. Tingnan nyo, ang isang tao nagdulot ng kaparusahan sa lahat dahil sa isang kasalanan lang. So ngayon, halimbawa nakatayo dito si Angel, yung kasalanan niya, magiging kasalanan ko. Amen. Yun ang sinasabi ko. Kasi lahat tayo Kaya nga yung wala daw kasalanan, nagkaroon ng kasalanan, alangan yung baby, nakapatay, nakaw. Kapapanganak pa lang yun yung sinasabi, yung seed. Ano yung sinabi nung ni God dun sa unang Genesis? Your seed and your seed. Magiging isa. Magiging isa. Ibig sabihin lahat ng lalabas. Now, Nagkasala. ano ba sa Tagalog seed? Buto ng pakwan. Buto. Parang yung Bakit pakinggan yung buto? Seed na lang. Parang yung seed na anak mo rin yung sinimlahi, parang Yes, seed. Salinlahi. Salinlahi. Ibig sabihin, sinabi ni God, dahil sa ginawa mo, ang your seed and her seed mag-aaway. Ibig sabihin, yung good and bad magkasama. So ngayon, ang tao nabuhay sa makasalanan. Di ba yung bata? Amen. Nabuhay sa kasalanan. Nabuhay, lumaki yung masama. Siyempre, diba? Kasi iyak. Tama ba? O sino ba? Parang di ba ingay, di ba? Pero habang lumalaki, tinuturan natin ng Nagkakasala. ay, tinuturan mo kagad. Maano na nga bad na nga Ituturo natin ng, anak mo yan. Pagka hinawakan mo yan, mapapasyo ka. Hindi pa rin tumigil. Kung ginawa, ay, may paso. O, di ba sabi ko? Pati yung kuryente, huwag mo hawakan yan. Itinugtog pa rin niya yung kanyang kuryente. Hindi ba, namatay na nga Kasi sinaway na nga. Ang magura, alam naman bawal doon. Nandiyan na ng pakit. Pero, ginagawa pa rin, di ba? Lumaking bad. Amen. So ngayon magulang nagtuturo ng tama para lumaki ng tama kasi may seed dun may seed dun sa atin. Lumaki tayo ng bad. So ngayon yung seed na yun, nangyaybabaw yung bad. Kasi pinananang tayo Kapag po ba, iyak yung bata, tapos walang yung wala kasi nabuha ng bata kasi nabuhay yung seed na yun na bad. So ngayon lumalaki na itinuturo natin, huwag mo gawin yan, anak. Pagka sumunta ka doon, mawawala ka. Pagka mo kayo kwentuhan.
Yun yung sinasabi ko sa tayo nabuhay ng pagiging Kasalanan. makasalanan. So ngayon, hindi naman tayo na ipinanganak, lumalaki tayo ng good. Sinong bata rito nang hindi naging selfish? Lahat. Nagka-selfish, di ba? Ah. Wait lang muna. Yung nagdudulot ng isang kasalanan ng tao, ito ay si Adam, ito mismo ang naaano natin na nangyari. So ngayon, hindi naman tayo, kaya ngayon sinasabi ito sa binansa natin, kahit ang walang kasalanan, nagkaroon ng kasalanan dahil sa sumpa, dahil sa first ng God, your seed and your seed will fight, mag-aaway. Pero may darating na aanuhin mo yung sakto mo, magka-crush. No? Sabihin si Kristo darating. Ipang mag-iba. Kaya nung naging Kristiyano tayo, ano na nangyari? Ano na nangyari? Nangibabaw na yung takot. At ang Diyos na ang nagbibigay ng liwanag sa atin na, ay, bawal pala yun. Ay, masama pala yun. Pero pag wala sa iyo si Lord, kahit sinasabi mo, I'm Christian. Walang conviction. Bulagin ako. Nabaptize na ako ng water. Pero pag may ginagawa na ano gumagawa ka niya ganyan? Eh, okay lang kasi pare-pareho naman kami gumagawa din. Yun yung sinasabi na walang relasyon sa Diyos. Sinasabi mong born again ka, Christian ka, whatever na denomination o ano ka, wala kang relasyon sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ni Kristo, sabi niya, di ba? Pagpunta kayo sa langit, who are you? I didn't know you, hindi kita kilala. Lord, ako ito. Nagbabahagi ng mga salita mo, kung saan-saan. At nagtuturo ako sa Sunday school at nagpapagayod ako ng mga may sakit. Ano sabi niya siya? Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Napakalungkot, diba? Anong gagawin sa kanya? Papapasukin ba siya? Ay, sabi mo ba naging hindi ko papasukin sa langit? Wala kang relasyon sa Diyos. Dahil ano, sabi niya, kinanta natin? One way. One way to Jesus lang. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Kung wala tayong relasyon sa Diyos, hindi tayo makakakonect sa Ama. Amen. Nasabihin mo na, kilala ko si Kristo. Talaga? Ano yung ginagawa ni Kristo na hindi mo dapat ginagawa? Ano ang tinupad mo para sa Kanya? Sinunod mo ba ang mga salita niya? Yun ang tanongin natin, sir. At sinusunod ko ba yun? Hindi yung alert tayo dyan. Kasi hindi po kitang mga tao nagsasalita mo kung gawin yung gawin niya. Hindi yung kontrabit ang mga tao. Pero ang totoo, si Lord ang nanguno sa tao na sige, sabihan mo dahil pagka dumating ang panahon, di siya nakanig, kukunin ko siya. Kukunin ko siya ng maga. Dahil di siya nakikinig sa pinadala ko mga tao. Upang ipababala sa kanya yung ginagawa niya na hindi na tama. Kukunin ko na lang siya para gusto niyo gano'n, wala po sa oras or sa yung calling niyo, hindi po niyo pa nagagawa. Kukunin na lang. Ito galing. Hindi ka naman sumusunod sa kanya. Kukunin na lang kita. Ang problema, i-allow mo yung sarili mo sa akin. Pagka nagsalita si Lord, na gano'n, sa tao na na-allow, i-direct mo siya sa akin. Pag hindi pa rin siya nakamit, hindi siya papasok sa akin. Makakalungkot yun dahil nagpili na ang Diyos, lahat ng nagtuturo, ipipinpoint natin, dadali namin kay Lord. Hindi sa amin.
Kasi di ako magliligtas sa inyo kay Jesus. Amen. Lahat ng inaano, kay Jesus. Kay Lord ka magpasalamat. Kay Jesus ka magano. Siya ang nagpapagaling sa iyo, siya ang nagbe-bless sa iyo, sa Kanya ka magpasalamat. Yan ang trabaho lang namin, i-lead kayo kay Jesus. Hindi sa amin. Amen. Amen po? Kasi, walang magagawa ang tao. Amen. Kanya-kanya pag dumating si Jesus. Alam nga naman, Sister, yan na si Jesus. Kapit kami sa iyo. Ay, pagdating. Kasama na tayo. Amen. Eh, kung yung nagtuturo sa iyo, hindi rin correct. Eh, di prepare tayo doon. Kawawa naman. Amen. Kaya kailangan, tama yung nagtuturo, direct to God. Kasi, sabay-sabay na natututo, na nagkakaroon ng takot, mas mabuti na magkaroon tayo ng takot sa Diyos kaysa sa tao eh. Amen. Natatakot ang Diyos sa tao nila kasi makapatayin ako. Eh, di patayin ka. Matakot tayo Sa Diyos. sa Diyos dahil yan ang nagpapatay ng ating kaluluwa. Mas ng physical. Ang tao, physical lang, pero kaluluwa hindi nila mapapatay. Amen. Pero pag may direct tayo kay Lord, kahit saktan tayo, ating physical, spiritual, hindi nila makutulong. Amen po? Amen. Yan ang dapat natin intindihin at alalahanin dahil ang sabi nga, ang pagsuway ng isang tao nagtutulog ng kaparusahan. So ngayon, lahat tayo ay nagkasala. Amen? Amen. Kung iisipin yung bumalik sa kasalanan, pagsisihan niyo ngayon din. Huwag nyo na ipagpabukas dahil baka mamaya, paglabas nyo, hindi nyo alam ang panahon. Huwag nyo aantihin na bukas na lang, sister, o kaya sa isang linggo, tinatakot kasi ako mag-chicks. Yun yung nakakatakot. Eh, kung hindi na mag-isip din sa pagkakatulog mo. Yun yung kailangan alert tayo kasi ang panahon, agawan. Sino nakikipag-agawan yan? Yung mga kaaway. Yes, yung mga kaaway, aagawin kayo kay Jesus. Kasi, sige, bukas sumunod. Kaya ngayon, sumusuway eh. Pag sumusuway kayo sa Diyos, inaagaw na kayo sa piling ng Diyos. Amen. Po? Okay, next na natin. Pangatlo, naghahari ba ang kagandahan ng Diyos dahil sa isang tao? Okay. Tingnan natin ko ano yung isang tao na yan. Kaya nga, kung paano naghari, kung paano daw naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y nagdulot ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ano na naghahari ang kasalanan? Ibig sabihin, kung kayo ay patuloy na yung pagkakasala, at iniisip mo na wala ka ng pag-asa. Kasi ganun tayo eh. Wala na akong pag-asa, patas na ang buhay ko. Hindi ako naniniwala na may Diyos. Kadalasan naririnig natin ganyan, di ba? Amen. Siguro magpapadala ng taon yun. Hindi yung angel messenger. Magpapadala siya ng tao, lalo-lalo na ka-close mo or something na hindi mo alam. Ginamit. Huwag mong isipin wala ka ng ano, ang pag-asa natin nasa Diyos. Pag Diyos kasi hindi magandang inaano ng mga non-believer. Pag pinanggit mo Jesus, there's a power Amen. in His name. Sabi niya nga, di ba? Pangalan lang ba? Kaya mo sinabi, mahal ka ng Jesus. Ha? Nasa tricycle ko. Ano yun? Yung sticker, Ano? there's a power in the name of Jesus. Oh, tingnan mo, there's a power. Break the chain. Okay. Ibig sabihin, yung pangalan ng Jesus, pag binanggit, nag-iiba yung image mo. Kaya may nung nagsabi ng gano'n sa akin na, mahal ka ni Jesus. Hindi ko masyado ano si Jesus. Talaga? O, doon ako na parang nahimas-masal na nagkaroon ng hope. So ngayon, ano kaya yung sinasabi nilang si Jesus? Wala pang Bible na binibigay sa akin, wala pang share. Ano nangyari? Alak. Hanggang sa nalasing. Pero narinig ko na yun, Jesus loves me. No? Sa alak. So ngayon, iniisip ko, magpakamatay. So ngayon, ready na ako magpakamatay. Kasi pag isa lang ako doon sa kondo ng kapatid ko.
Madaling araw, inom ako ng inom. Pagpunta ko sa banyo, may malaking salamin doon sa banyo. Nakita ko yung sarili ko, ang pangit ko, para akong halaka. Yung mata, luwa. Dahil sa kaiiyak ko, kung ano naisip ko, depression, kalungkutan, wala nagmamahal sa akin, hindi na ako naalala ng mga magulang ko, sila ng mga paborito lang ng mga anak niya, iniintindi. Ako, baliwala. No? Kaya iniisip ko na magpakamatay. So, ayun, pag-upo ko dun sa inodoro, umiiyak pa rin ako. Yun, may bumulog na. Sige, tulog mo muna, pakamatay ko na. Oo, sumagot ako. Oo, talaga. Tigas ko pa ng ano doon. Di ba ang Christian lang talaga? Eh, ano ko sa inom. So, ngayon pagtayo ko ngayon, nagugas na ako ng ano. Bigla ako may narinig. Dito sa kapila. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng mga anak mo. They love you. Natakot ako. Akbo ko ngayon sa kwarto. Nagtanong ako, sino yung dalawa mo? Isa good and bad. Hindi mo nga parang nawala yung lasik ko. Natakot ako. Iyak na naman ako hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan kasi may telepono dun sa condo. Tinanggal ko kasi para walang tumatawag. So, ikinabot ko. Tinuwagan ko yung kapatid ko. Wala pa set ko mong araw, no? Pero siguro, pa lang yung bihira lang, no? Kinabi ko, tinuwagan ko yung ate ko, born again din doon sa ano. Ate, punta ako sa church mo. Ay, born again yun. Hindi yung Catholic. Whatever. Basta may Diyos. Amen. Basta may Diyos. O sige, naligo ka na. Pero talagang ano ako ng depression. Wala akong ginawa kundi malinis na ang buong kabayan. Pag nakikita mo malinis, makintab, tapos mag-isa ka lang, tahimik, magpapatugtog ka ng lalo kang iiyak. Pagka nanonood ka ng TV, lalo kang iiyak. Kaya yung depression. Pagka naramdaman nyo na yun, sign of depression na yun, kaya pinapatay ko yung TV, yung radyo, whatever, music, pinapatay ko. So ngayon, pati yung bahay, nakita ko malinis. Kinalat ko. Para kunyari, may tao. Kaya na depression. Yung pala, nag-start na pala ang depression. So ngayon, nagpunta kami sa church. Aga-aga ko doon. Binigyan niya ako ng Bible, English. Siyempre sa Amerika, wala pang masyadong Tagalog. So ngayon, English. Sabi ko, ano itong Bible? Basta basahin mo yan. Sa iyo yan. Pagpasok pa lang sa simbahan nila, pinagpawisan na ako, parang ayaw kong papasukin, nandun ako sa pinto. Ayaw talaga akong papasukin. Yung parang sumasakit yung buong katawan ko, pinagpapawisan ako, ang lamig-lamig. Sabi na ko, okay na lang kami. Okay lang ako. Nakaupo ko ng ganyan, parang giniginawa ko na yung lumaintindihan. Pero nung nag-ano na ng sinner's prayer, bigla mo. Pagdating ko ng bahay, sinulat ko yung Bible. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Basa ko ng basa. Hindi ko maintindihan, English. Hello? Sino naka-discover na pagkabinigyan ka ng Bible, hindi ko maintindihan ito. Ay, nakatugtog ka ng college. Kasi yung isip mo, namold ng mundo. Wala kang ginawa kundi puro kasamaan. Puro yung mga nagtuturo sa'yo, iminold ka ng kasamaan. Kaya pag nagbabasa ka na, walang pumapasok. 10 mga ano yan na nag-ano. Ay, wala ko naintindihan. So ngayon, nagpupunta ako dun sa tinatanong ko yan, ano ba nangyayari? Bakit hindi ko maintindihan yung Bible? Kasi nga, sarado pa yung pray ka. Every Wednesday, umaakin ako sa prayer group nila. Hindi ko naiintindihan, sinali nila ako doon, nakikinig ako, pinakikinggan ko, paano mananaman. Doon ako nagsimula, ginagaya ko sila sa kwarto ko, sa bahay. Sabi, ganito, ginagaya ko hanggang nagsimula ako. Amen po? Amen! Ang kabutihan ng Diyos
ay buhay na walang hanggan. Kapag tinanggap natin si Jesus, lahat ay tatanggalin niya. At bibigyan tayo ng liwanag na binuo ng mundo, iminol ka, di ba sa mga sundalo, ganito gawin mo, gawin, ginagano ka eh. Sinitring ko. Kami tayo sa mundo, no araw. At ang pinaniniwalaan natin yung sarili natin, ay di, ako magaling. Matalino ako. At alam ko yung ginagawa ko, tuturuan ha. Ganyan tayo nun. Pero nung makilala si Kristo, ang labang ko pala. Hindi pala maganda yun. Pero binago unti-unti. Hindi naman instant ni Papa ko yun eh. Dahil pag instant yung binago ka, babalik ko sa dati. Amen. Kasi instant ka na paano eh. Walang instant Google kay Lord Christian instant. Kailangan, glory to glory. Huwag niya sa mag-aano ka pa nga niya na magpupo, pero papabalikin ka pa ulit. Kasi natatanda mo yung pagkakamali mo, ay sorry po Lord. Kasi ngayon alam ko na. Kasi ang pagkakamali, gagamitin niya sa susunod ng mga tao, makakahalubilo mo, at maisishare mo sa kanila, pareho ng pinagdaanan mo. Amen. Hindi mo itatago yan na pinagdaanan mo. Ayoko nga sabihin sa kanila kasi nakakaya. Baka pag-usapan, pag-chismisan ako, at wala na silang ginawa, kundi ako pag-usapan. Hello? Pero pag-usapan ka nila, makakaiba nila yun. Kaya mo sinasabi yun, kasi lahat ng madilim dyan sa buhay mo, tinatanggal mo na ayoko na yan. Amen. So ngayon, pag alis mo ganyan, liwanag bibigay sa inyo ng Diyos. Amen. So ngayon, pag tinanggap yung liwanag, nag-iba ka na parang bumaan. Ay, sarap ng buhay, kahit wala akong pera. Amen. Dahil naranasan mo eh, si Kristo ay nasa atin. Binigyan tayo ng buhay. Hindi pa natin nararanasan buhay na walang hanggan. Yung ba siya sabi, parang malalaman eternal life eh, hindi pa ako namamatay. Pagkamatay na kaya ako. Hindi gano'n ang ibig sabihin. Huwag kang mag-alala, patayin ka man ng kaaway. Buhay ka pa rin. Amen. Amen? Kasi pag hindi mo kilala si Kristo at pinatay ka ngayon, patay ka, kaluluwa mo. Kasi double death yun eh. Tama po ba? Nakakita na ba kayo ng zombie? Amen. Ang zombie. Sa TV. Sa TV. Hindi, dito sabihin ng zombie, ano ba yung zombie? Walang kanon. Walang Patay na, pero buhay, tapos patay pa rin. triple death. Kapag din niya pagka wala ka kay Kristo, katawan mo patay. Spirito mo patay. Ano tawag doon? Zombie. So, hindi double dead, di ba? Pero pag kay Kristo ka, so what? Kung patayin yung ano mo. Kasi bibigyan ka ng bagong katawan Amen. na kagaya ni Jesus. Hindi siya namatay sa krus, namatay pa si krus, namatay pa si Kristo, si Jesus. Sa libingan, iniwan niya yung katawan niya. Kasama niya. Hindi niya iniwan para Ipakita sa atin. Parang, ganun din tayo. makita na gano'n din ang mangyayari sa atin. Mamatay man tayo dito sa lupa, ang ating katawan, maiwan dito, dahil sa susunod, kukunin din yan. Sinulog ka man, nilagyan ka man ng buong perfect man yung body, bubuuin pa rin yan. Perfect body ang makakasama at magtatagpo ang kaluluwa niya at ang body niya. Hindi naman yung katawan ng Gina rin pumunta sa akin. Paano yun? Hindi po pwede mangyari yun dahil si God lang nakakala. Amen. Kung sinulog ka, nilagay ka sa mga tubig-tubig, nagkahiwalay doon, nagpunta doon sa ibang bansa. Pagpupuklurin nyo ng Diyos dahil hahanapin yung totoong kaluluwa. Kasi gusto ng Diyos sa darating na Judgment Day, makikita ang buo nating perfect body sa harapan niya. Hindi kaluluwa. Kasi may sinasabi, ay, spirito ba si Jesus? Hindi spirito si Jesus. Spirito ba siyang lumusot dun sa Lumusot siya, di ba? Amen. Nagulat na ako, ay, spirito siya. At paano magiging spirito niya? Katawan siya namatay. Ay, nabuhay ng buo. Di ba?
Yung sinabi ni David sister na hindi siya ng pagkatawa. Yes. Kaya tayo, kung hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, hindi natin maintindihan kasi kulang-kulang ng mind natin na yung di pa tayo, di ba nanonood tayo ng mga araw? Amen. Di ba na nangyari yun? Nabusot siya sa ano? May magic? Ay, tama po ba? Pero nung nagbabasa na tayo, hindi pala magic. Yun pala ang kanyang pagkatayo. Dahil itong ginagalaw natin, temporary lang. Pagka namatay tayo, nandiyan na yung spirit lang. Nandiyan lang. Pwede na lumabas. Jesus dito. Kaya minsan nandito ang mga angel, lumalabas sa spirit. Yan, papanood tayo. Naka-open ang portal of heaven. Amen po? Amen. Kaya huwag natin baliwalain lahat ng mga ginagawa ni Jesus. Dahil sabi niya, pinawala kung ano ang dami ng kasalanan mo, yun din ang pagpapawalang sa kagandahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Tatanggalin niya lahat yan. Ito ay nagdudulot ng buhay. Hindi tayo bibigyan ng buhay na walang hanggang kapag meron pa tayong patuloy. Thank you, Lord. Ngayon din yung sinasabi dito. Okay? Huwag nating kakalimutan. Okay, conclusion. Yan ang ano natin, no? Nakikita niyo yung ano? Nakikita niyo yung ano? Ngayon, nakikita niyo yung ano? Cementerio. Nakita niyo may tao? Wala. Ano nakikita niyo dyan? Pagka bigla niyo nakita yan? Ha? Buto kagas? Nakita niyo lagi? Pangalan. Okay. Para maano nyo yung imagination. Halimbawa, kayo nagpunta doon mag-isa. Hindi gabi, umaga. Tumayo kayo doon. Tingnan nyo yung paligid. Kaya lang pinakikita ko sa inyo eh. Yung kagad ang naisip mo. Malinis, pare-pareho, may pangalan. Hindi nyo naiisip na paano kaya sila namatay? Nasaan kaya sila? Ligtas ko ba sila yun? Napakalungkot kasi tayo kilala natin si Kristo, nakikita natin yung mga namatay, pero hindi natin naiisip, nasaan kaya sila? Nasaan kaya sila? Ang tanong natin, di ba? Pero lagi natin iniisip, di ba? Ligtas na ba ako? One more thing, ang isi-share ko sa inyo, kaya ako pinakikita na. Yung father ko, bago Christian ako, bago mamatay yun, nandun kami sa Amerika, magkakasama kami. Share ako ng share. Ang galing-galing ko pa mag-ano, video, Bible, kung yung maano ko lang ma-receive from church, binibigay ko sa mother ko, sa father ko, mga Catholics sila. So ngayon, lagi nilang sinasabi, ako na, alam ko na yan, mas nauna kami, isa sa iyo, pauwi na kami, ikaw papunta pa lang. Ako daw susunod doon, alam ko lang sasagot nyo. Pero, sabi ko sa kanila, panoorin nyo lang yan. Pinapanood na kanila yung mga story ng the Bible. From the Bible, Abraham, Jacob, lahat yung pinapanood ko. Pero may mga preacher, pinapanood naman nila, maganda. Pero namatay. Sabi ko, 2008. Nandun lang ako mag-isa. Umiiyak ako. Bakit kaya ako umiiyak? At tanong ko sa Diyos, nasa ng tatay ko? Bakit yung unang tinanong? Hindi nyo alam kung tumanggap sila. Yes, kahit tinatanggap ko, hindi na nakikita na nag-ano eh. Diba? Ang unang tanong ko nasa ng tatay ko. So ngayon, one day na naginip ako. Pinento ko na sa inyo yun, Diyos malaking bayad. Pero, paalala ko dun sa mga bago para ma-remember nyo na huwag kayo magpahuli kung sino yung mga kasama nyo sa bahay o something na kakilala nyo. Share nyo na. Dahil ito nga nangyari. Akala ko ligtas na rin siya.
Pero nagkaroon ako ng conviction nung namatay. Ako lang mag-isa doon sa bahay. Lahat sila nag-uwi sa Pilipinas. Umiiyak ako. Ang sabi ko, Lord, nasa yung tatay ko. Para ma-assure ko kung nasa heaven siya o nasa hell. Sa panaginip ko, nakita ko, bumaba ako ng elevator. Ba't ako bumaba ng elevator? Pero hindi ko naiisip yung ba? Natural niya sa akin, baba, taas, elevator, di ba? Pero yung elevator, pagbaba ko ganyan, bumukas. Okay, bumukas. Christian ako, pero hindi ako malalim. Hindi ako malalim. Kung saan ko ma-share lang ako ng ganyan, hindi ko iniintindi yung kung ano yan nandito, nakakay. Okay? Pagbukas ng elevator, nakita ko yung fiberglass doon sa lugar na yun, pagkalayo-layo, doon sa likod ng fiberglass, ano yung fiberglass? Salamin. Sa labas noon, malakas na apoy. Kala mo sunog, pero hindi siya sunog. Talagang nagliliyag. Boom! Boom! Gumagano siya, mga apoy. Sabi ko, ha? Ang sagot sa sarili ko agad. Ha? Hindi siya? Agad ang sagot ko. Pero paglapit ko doon, merong malaking tao. May malaking tao doon na nakaganon. Nakaharang sa akin, ayaw niya ako padaan. Gusto ko pumunta doon. Ayaw niya ako padaan. Amen? So kaya, nagising ako. Nihulog ko. Ano ang una kong sinabi sa sarili ko? Sa Diyos. Patawarin mo ako, Lord. Ako ang kasalanan. Hindi ako naging serious. Hindi ako naging totoo sa Kanya. Hindi ka nakita sa buhay ko. Nagyaro ako bilang Christian. Nagsishare nga ako o tinatanggap nila, pero hindi nagpunga. Dahil sa sarili ko, iyak ako ng iyak. Lord, hindi pwede, Lord, your mercy. Ganun pa ako. Tulungan mo ako. Baguhin mo ako. Hindi ka pa tayo nakita sa akin. Yung sarili ko lang nakita ko. Nakita nila. So ngayon, dalhin mo ako sa lugar na tamang direksyon na aking pupuntahan, na magiging tama ang aking puso. Dinala ako sa lugar kung saan karoon kami ng overnight prayer, umati kami ng conference, doon ako ng encounter, doon ako na-baptize ng Holy Spirit, maraming sunod-sunod na nangyari, at hindi ko na pinakawalan. Pero, magkakasala ka. Kasi hindi, wala pa rin nagkakabay sa iyo. Kailangan iniingatan, kapag ka naka-receive ka, huwag magiging satisfied na, meron ako. Wow, kailangan meron pa rin tayo na, Lord, alam ko, ito na naman ang kaaway. Ano na matanggal yung binigay mo sa akin, aagawin na naman ako. Amen po? Kaya huwag natin baliwalain. Kung nasa puso natin kapag nag-share na kayo, hindi mo na yung sarili mo kung tama ba yung ano mo. Kasi kawawa yung sinishare mo. Or, tama naman yung puso mo, hindi mo tinutulungan na ma-sharean siya. Mahal mo sa buhay siya, hindi mo siya, kahit sigawan ka niya, sabi nga, di ba? Ipapersecute ka una-una pamilya mo, bago sa labas. Pero ano sabi ni Jesus, hindi ikaw ang pinapersecute, ako. Bakit ka? Kaya pagpatuloy mo. Kahit sinasabi niya na, huwag mo ako siya rin ganyan. Marirealize niya yan pagdating ng panahon na nakigana siya. Ikaw ang unang maaalala niya. Tawagin niya mo si ano. Si ano. Mayroon sa mother ko. Last na kanyang sorry. Hindi siya nang patawad sa aming mga kapatid. Hindi kasi nagtatanong mga kapatid ko kung ano nangyari. Kung yung mga pinag-uusapan namin ng mga nanay ko, walang nagtatanong sa akin. Siguro yung pangalan namin na share ko. Pero ang laging sinasabi ng nanay ko, nagsimula siya sa panghingi ng patawad sa aming mga kapatid. Patawarin niyo ako sa pagpupulong na gawa ko sa inyo. Kasi binasaan ko siya ng Bible. Pinagpipray ko siya. Kahit sometimes nag-ano siya ng
galit. Huwag mo ako nangyayari kasi may halo. Ano ka naman yung anay? Pero pag tingnan mo siya, siya lang, ikaw ko ngayon, may pag-asa ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Pray, 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 pray. So at the end, nakahingi siya ng tawad at nahingi siya ng tawad sa kanya. So patawarin niya. May matagal na kita pinagkako. Hindi ako magkaano ng galit sa iyo. Magamal kita. After that naman, ano na siya, magsalita siya ng gano'n. Nag-change na yung kanyang mind. Naging bata na siya. Pinakamalungkot, ang lagi niya lang sinasabi, Nay, lutuan mo akong pansit. Nagugutom na ako. Doon ako nagsisimula umiyak. Yun po, nakakalungkot. Kapag ang mahal niyo sa buhay, hindi niyo pa nasisharean, aantayin niyo na nakaligan siya. At saka kayo aalalahanan. Habang malakas pa, ulitin mo, kahit ako ulitan. Ulitin mo. Makulit ka talaga, paulit ka. Kasi, mahal ka ng Diyos. Mahal kita. Ayoko mo, ako lang ang pupunta sa heaven at ikaw mag-iiwan. Gusto mo naranasan tribulation mangyayari dito dahil ang sabi ng Diyos, kapag ka dumating si Jesus at nag-rapture, kinuha ka niya mga anak, maiiwan yung tumanggi sa kanya. Yung galit ng Diyos, ibibigay sa mga taong maiiwan. Ayaw natin mangyari yun sa mga mahal natin sa buhay. Kaya patuloy natin sila siya. Kahit minamali tayo, namang ganyan, pinag-aralan, ano ba yan? Mabuti pa yung mga nakapagda ng seminaryo kung wala kang okay lang yan. At least nakarinig siya. Hindi na natin kasalanan kung tagapin ng Kasi importante, ibigay mo sa kanya. Bahala na ang Holy Spirit, sabi niya na, bigay mo lang yung seed, ako na magbibili sa kanya. Amen po? Huwag natin kakaligtaan. Kung mahal nyo, kaibigan nyo, mahal nyo sa buhay, at pero good, unti-unti. Hindi naman ba pwede, alam mo ba, yung mga para kang nagluto ng elepante, kainin mo buo. Hindi ganun ang ng Diyos. Amen? Unti-unti. Sa una sasabihin mo, mahal ka na ni Jesus. Di po kasama. Sabi ni Lord, mahal na mahal ko. Kasi palagi sinasabi na mahal. Basta mahal ko. Ano ba sabi? Susunod nyo sasabi. Ano ba sabi? Tama po ba? Di ba? Pero nagsasalita ng ano ba ako mahal? Mahal na mahal ko. Pag sinabi ko kanya na Bible study tayo, ano ba gagawin din sa Bible prayer? Kadalasan ganyan pagka-prayer, meeting, Bible study, inaantok ako, boring ako. Pag sinabi mo, punta tayo sa kainan, tsaka party doon. Why? Teka na, magsusunta ko ng napakagarang gabi. Para mapunsin ako ni crush. Tama po ba? Amen. Pero pag Bible study, Maraming dahilan. gabi pa sister. Masakit na yan ka. Sususigin ka. Tapos pag nagkasakit, pwede mo si sister, pag-pray na ako. Makakalungkot, diba? Ginagawa natin ngayon si Lord. Ginagawa nilang option. Ginagawa nilang Letter A. choices. B, C, D. Pupunta ba ako? Hindi. B. Ay, tinatamad ako. Tinatamad. Ay, Letter C. Ulod ka pa. Paano ngayon yun? Baliktari natin pag sinabi ni Lord na nananalangin ka. Lord, tulungan mo ako kasi ganito, masakit siya ako. Sabi ni Lord, sige, bumili ka. Letter A. Letter A. May quiz na din. Pagagaling mo pagkatay. B. O hindi naman. Letter C. Ulog ka ba? Sasabi niya, nagpagod ko na ako, Lord. Hindi ba yan yung tinasagot niyo sa akin? Pero kung gano'n
tayo ni Lord din. Mabuti ka mahabagin siya, Mapigillas. maawain. Ay, yung grasya niya, pinibigay niyo pa rin sa atin kahit magkita sa mulo natin. O sige, pinatawad ako. Ganun lang sila, no? Tingnan mo? Kaya tayo makasalanan. Tapos gano'n na naman tayo, balik na naman tayo sa dati. Huwag na natin ubusin ang pasensya ng Diyos dahil pagdating ng anak niyan si Jesus, at kinuha niya na yung kanyang mga bride. Kawawa yung mga naiiwan na hindi naniniwala sa kanya. Amen. At lahat ng gusto mo gagawin mo na. Lahat ng kasamaan gagawin mo na kasi wala nang kabutihan sa mundo. Wala na yung Holy Spirit. Tatanggalin na yung Holy Spirit. Ano ba yung Holy Spirit sa mga Conviction. tao? Conviction, yung seed, yung ano ng goodness at mga tao puro kasamaan na. At pakakawalan ng Satanas na itinali doon sa ilalim ng nakagawing laliman ng lupa at pakakawalan. Amen po? Amen. Minsan-minsan magbasa-basa kayo ng Revelation, nangyayari na. Ay, ito na pala, pinakawalan na, nakabayo na, Amen po? Hindi lang, huwag kayong sa pastor. Ang pastor, mga nagbibigay lang ng paliwanag pag kinaintindihan. Pero in your own, basahin. Ask the Holy Spirit, Lord, hindi ko naintindihan ito. Tulungan mo ako. Amen po? Huwag natin baliwalain. Dahil pagka nangyari na, it's too late. It's too late. Hindi ko nakasabi, Lord! It's too late, my friend, sabi ni Lord. O, di ba nakakita niyo sa palabas? Yung ibang mga nandun na nag-worship na iwan, nag-iiyakan sila. Sabi ko, Lord, ano ba yan? Nag-iiyakan. Yung black na movie. Diba? Nandun sila sa church, nag-gagano, lulupasin sila, hindi. No, yes. Wala na. Wala nang babalik. Hindi na babalik si Jesus. Wala lang. Second time. Kaya ngayon pa lang, nararamdaman na natin, Lord, this is mine. Matthew 24, kung yung mga sign na kanyang pagbabalik, ay ito na. Kailangan alert. Ano na natin yung puso ng Lord? Alam mo na ako. Ayoko nga wala ng connection. Kasi hindi ko na makukonect. Yung wifi dito sa heaven, tsaka wifi ko sa kailangan connection. Spirit to spirit. That's the Holy Spirit. Amen po? Okay. Let's pray na tayo.